Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, Mayo 9, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Posisyon ni Pangulong Marcos sa investigasyon sa madugong war on drugs ni ex-President Duterte, hindi magbabago. ICC investigators hindi pa rin welcome sa Pilipinas. Senate President Mig Zubiri dismayado sa DOLE sa hindi pagtanggap sa panukalang 100 peso across the board wage hike para sa mga manggagawa. At since 70% na siya, syempre naghahanda din tayo. Binay versus Binay. Mauulit nga ba sa Makati sa susunod na halalan? Senator Nancy pinag-iisipang tumakbo sa pagkaalkalde. Mahigit 70 araw bago ang 2024 Paris Olympics. Olympic flame nakarating na sa France. Torch relay umarangkada na. Sa ating kakaibang segment, mga disenyong Pinoy bumida sa fashion show sa New York City. At sa ating balitang showbiz, ilang celebrities nakiride on sa trending na Ahsoka Challenge. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nilinaw ng Malacanang na hindi pa rin nagbabago ang polisiya ng Pangulong Marcos ukol sa International Criminal Court. Sa harap yan ang pagugong ng balitang posible na umanong maglabas ng warrant of arrest ng ICC laban sa dating Pangulong Duterte. Pero ang ilang kongresista tila mas bukas na ngayon sa posibilidad ng muling paglahok sa naturang Tribunal Court. Narito ang ating balitang A to Z. Hindi nagbago ang posisyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa investigasyon ng International Criminal Court sa madugong drug war ng nagdaang Duterte administration. Yan ang nilinaw ng palasyo isang araw matapos ianunsyo ng Department of Justice na naghahanda ito ng briefer ukol sa posibleng pagpapaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ng Malacanang, standard procedure lang at bahagi ng tungkulin ng DOJ ang pagsaliksik sa lahat ng legal avenues para tiyak na fully informed ang Pangulo sa lahat ng posibleng maging hakbang para sa anumang senaryo. Pero kung hindi nagbago ang tugtugin ng ehekutibo sa Kamara, ilang kongresista ang tila bukas na sa posibilidad ng muling paglahok ng Pilipinas sa naturang tribunal 5 taon matapos ipag-utos ni former President Duterte ang pag-alis dito. We can never say kasi we're okay now, but what about in the future, di ba? Minsan may pagkakataon pang yung isang bansa ay hindi na kayang papanagutin yung mga gumagawa ng krimen o minsan yung nandun mismo sa kapangyarihan. Si Manila Representative Ernesto Dionisio Jr. naman naniniwala na dapat timbangin ng Pangulong Marcos ang merito ng legal brief ng DOJ patungkol sa lahat. Dagdag pa ng kongresista, wala namang dapat ikatakot sa ICC. Bakit ba lagi na lang na huwag tayo sa ICC, huwag na lang ganyan? If there is nothing to hide, why be afraid of ICC? Una nang sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na posibleng ilabas na ng ICC ang warrant of arrest laban kay Duterte sa anak nitong si Vice President Sara at iba pa ngayong taon. Matatandaang makailang ulit namang sinabi ni Marcos na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa ICC. Bukas ang Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD para sa isang alyansa kasama ang iba pang political parties. Ito ay matapos magtagumpay ang alliance signing nitong Miyerkules kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa partido, hindi nila isinasara ang kanilang pinto sa posibilidad ng pagdami pa ng kanilang mga miyembro sakaling may nais pang makipagsanib puwersa sa kanila para sa 2025 midterm elections. Malinaw naman daw ang pahayag ng Pangulo na palawigin pa ang layuning unity. Samantala, nadismaya naman ang ilang kongresista sa ginawang peace rally ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pambabastos umano nito sa kasalukuyang administrasyon. I can imagine that the President's statements are very clear that he still wants unity, he still wants everyone to be unified under the current administration because pare-pareho naman po ng layunin ng bawat partido, di ba po, na
itulak ang progreso, pagpatuloy ng progreso ng ating bansa. So I can imagine that other political parties will still be welcome if they decide to coalesce or align with this new alliance. Pinauubayan na ng mga mambabata sa Kamara ang desisyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa pagbubuwag o panawagang pagbubuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ay matapos ideklara ng Korte Suprema na isang banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao o organisasyon ang red tagging na kadalasan na isinasagawa noon ng naturang ahensya. Ayon sa mga mambabata, sinitimbang ngayon ng Pangulong Marcos ang magiging kapalaran ng NTF-ELCAC dahil malaki din daw naman ang tungkulin nito sa pagsugpo sa problema ng insurgency. Hinihimok din ng mga kongresista ang ahensya na imbis panreredtag ang atupagin ay tugunan muna ang problema sa pagsugpo sa terorista. I think the president is proceeding with more caution. No, I think the way I read it, Malacanang is proceeding with caution, conscientiously, with how to deal with the insurgency problem. They have not definitively acted, and given that this is a policy decision of the executive, a Congress naman will surely support whatever will benefit. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang 3 buwan ng 2024 base sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority. Pero kakarampot lang ang naging paglago sa agrikultura dahil sa matinding epekto ng tag-init na ramdam ng mga consumer ngayon sa mga pamilya. May balitang A to Z si Ace Cruz. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.7% sa unang quarter ng taon. Base sa pinakabagong tala ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito ng bahagya kumpara sa naitala noong huling quarter ng 2023 na umabot lamang ng 5.5%. Ito'y sa kabila ng mataas na inflation na nararanasan maging ang mataas na interes sa mga utang ngayon ng bansa. Nakaangkal ang paglago ng ekonomiya sa mga naging paggasta maging sa pag-export ng mga produkto sa ibang bansa. Ang mga pangunahing sektor ng ekonomiya na agriculture, forestry and fishing, industry at services ay nagsipagtala ng mga pagtaas na 0.4%, 5.1% at 6.9% respectively. Sa seasonally adjusted GDP, ang industry ay nagtala ng may pinakamataas na paglago sa mga pangunahing sektor na may 2.6% quarter-on-quarter growth. Pero malayo ito sa naunang target ng Administrasyong Marcos Jr. na tantyang aabot sana ng 6 hanggang 7%. Nakitaan din ng mabagal ang paglago sa sektor ng agrikultura bunsod ng epekto ng El Nino. Higit na mababa kumpara sa 2.2% na paglago sa kaparehong panahon noong 2023. And then we have, of course, the El Nino, the heat intense, obviously affected the service sector. People don't want to go out, so hot, and I think that also affected Ramdam yan sa ilang agricultural output na may mababang supply. Gaya ng bigas na tila swertihan na lang kung makabili ng mas mababa sa 50 pesos kada kilo. Pati ang presyo sa hanay ng mga gulay tumaas din. Katulad ng 5 pesos na isang tali, ginagawa naming 10 pesos. Pero yung dating 5 is dadagdagan naman namin para medyo hindi naman dehado yung mga mamimili. Ang ilang consumer tuloy, lutong ulam na lang ang binibili para makatipid. Alangan naman talong lang bibilhin mo or kasi kailangan mo pa ng mga ibang sahog-sahog, di ba? Marunong ka magtansya kung paano mo siya binibigay sa tao. Sinalag naman ang agri-group na Sinag ang tila pag-uugnay lagi ng pamahalaan sa epekto ng El Nino kung bakit mabagal ang paglago ng agri-inputs. Anila, matagal ng panahon ng pinapabayaan ng gobyerno ang kanilang sektor. Dagdag pa ang epekto ng pagbabago ng klima na may negatibong epekto sa ekonomiya. Pero I don't see any more serious efforts now in dealing with climate change than what we are putting today. And because we see it, now, we experience it now on almost on a daily basis. No?
So we are putting a lot of attention there. Hindi rin naman nakikita ng NEDA na sasadsad ng lubos sa ekonomiya ng bansa dahil sa epekto ng El Nino, lalo't may ilang hakbang na umano ang ginagawa ng pamahalaan sa iba't ibang sektor. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ikinagulat ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang hindi pagtanggap ng Labor Department sa panukalang across-the-board wage hike. Ayon kay Zubiri, malaking tulong na rin sana sa mga minimum wage earners sa buong bansa ang isinusulong na dagdag na 100 piso lalo na sa panahon ngayon. Giit pa ni Zubiri, hindi epektibo ang wage board kaya hinihikayat din kamakailan ni Pangulong Marcos na repasuhin ang kasalukuyang minimum wage. Samantala, nire-respeto naman ng Federation of Free Workers ang pagtutol ng DOLE sa panukalang dagdag sahod pero ayon sa grupo walang katotohanan ng inihayag ng Labor Department na makakaapekto sa GDP ang isinusulong na wage hike. Umasa pa rin naman ang grupo na maipapasa ang panukalang dagdag sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Inatasan na ni Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan na maghanda na para sa La Nina. Ito ang bilin ng Pangulo sa pagbisita niya sa Zamboanga ngayong araw para maghatid ng ayuda sa mga matinding naapektuhan ng tagtuyot bunsod ng El Nino. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, bagamat humihina na ang El Nino, makararanas pa rin ng mababa kaysa normal na pag-uulan ng ilang bahagi ng bansa. Habang nagbabala rin ang ahensya na may 60% posibilidad na mag-develop naman sa Hunyo hanggang Agosto ang La Nina phenomenon kung saan magbabagsak naman ng mas marami kaysa normal na pag-uulan. Ang buong mundo po ay naghaharap sa matinding pagsubok dulot sa tinatawag na climate change, pagbabago po ng panahon. Extreme weather ang nararanasan natin, matinding init ngayon. At sa mga susunod na buwan naman ay asahan natin ay ang matindi naman na pag-ulan. Naniniwala si Senator Sonny Angara na makatutulong ang pagsusulong sa pag-amyenda sa Rice Tarification Law para mapababa ang presyo ng bigas. Nagiging talamak din kasi umano ang korupsyon nang ibigay sa National Food Authority ang kapangyarihan sa pag-i-import ng bigas. Samantala, magsisimula naman ang pagtalakay sa substitute bill sa Lunes na nagtutulak sa pag-amyenda sa RTL. Yeah, we should be careful there because I think the NFA, alam natin when the NFA was given the power to grant quotas to import, ang grabe ang corruption dyan, grabe ang kita dyan. So I don't know if we want to return to that kind of a system. Kasi kung ang goal natin is to lower the price of rice, then we should look at other ways because yung mga lumang paraan, parang medyo pag-isipan natin yun dahil alam na natin yung kalakalan dun, di ba? Nangangamba ang ilang lokal na kumpanya sa issue ng pagpasok ng mga dayuhan sa pagmamay-ari ng advertising companies sa Pilipinas. Kabilang ito sa mga tinatalakay ngayon sa mga panukalang pag-amyenda sa saligang batas. Ayon naman sa ilang advertising at media companies, baka madamay rito ang malayang pamamahayag. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Mariing tinutulan ng Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC-TV13 ang panukalang buksan ang local advertising industry sa foreign interest. Yan ay dahil sa nanganganib na posisyon ng Pilipinas sa gitna ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Medyo binibenta ng some locals, binibenta na yung Pilipinas sa China. Yun lang ang concern. That should be stopped. That should be considered. That should be controlled. Kasama sa kumontra ay ang ad agency na DDB Group Philippines Group dahil ang mga banyaga lang nila ang makikinabang sa hakbang. So we've seen all sorts of advertising agencies already in the country, whether it's international or local, they're already here. So it really doesn't change much for us. Nangangamba naman ang Manila Bulletin na magiging hadlang sa malayang pamamahayag ang foreign ownership sa advertising industry. It's a golden rule. Who has the gold makes the rules. When they tell us to be mum about certain news that are detrimental to them, to a certain extent, there is always a sense of compulsion to submit. Pero tingin naman ng ibang grupo, pabor sa manggagawang Pilipino ang pagpasok ng mga dayuhan sa advertising industry. Technology has really changed the landscape as compared to what it was in 1987.
Batay sa 1987 Constitution, nakapako sa 30% ang foreign ownership restriction sa advertising companies. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Sonny Angara, matatapos ang panel report ng Economic Chacha pagkatapos ng pangatlong State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hunyo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pinagsabihan ng Department of Foreign Affairs ang Embahada ng China sa Pilipinas na huwag makialam sa internal affairs ng bansa alinsunod sa 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ito ay matapos maglabas ang Chinese Embassy sa piling media dito sa Pilipinas ng isang audio recording. Ito umano ay usapan sa pagitan ng isang Chinese diplomat at ang military official ng Pilipinas ukol saan nila ay bagong modelo ng pamamahala ng paglalayag sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, ang ganitong taktika tulad ng pagpapalabas ng hindi maberipika na mga recording ay posibleng magpakita ng pagtatangka na magtanim ng sigalot at kalituhan. Duda naman ang Armed Forces of the Philippines sa katibayan ng naturang pag-uusap, lalo na't madali lang naman daw gumawa ng deepfake audio recording. Mabatid na nakalive ngayon ang hepe ng AFP Western Command na siyang isinasangkot ng Beijing na umano'y sumang-ayon sa new model sa West Philippine Sea. Makailang ulit na rin itinanggi ng National Security Council ng AFP at ng National Defense ang alegasyon ng China. Ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sinabi naman ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Gary Domingo na magpapatupad ang pamahalaan ng mas mahigpit na estratehiya sa paglalabas ng visa para sa mga dadalaw na Chinese. Sa harap ito ng mga nadiskubring kaso ng peking aplikasyon na natatanggap mula sa embahada at konsulado ng China. Magpapatuloy din ang pag-oobliga nila sa mga Chinese sa pagpepresenta ng katibayan ng financial capacity, employment certificate at bank statement. Sa ibang balita, seryosong pinag-iisipan ni Senator Nancy Binay ang posibilidad na pagtakbo bilang alkalde ng Makati City. Lalo't pababa na siya ngayon sa ikatlo at huling termino bilang senador ng 19th Congress. Ayon sa senadora, posible rin na makalaban niya sa mayoral race ang sariling bayaw na si Makati City 2nd District Representative Luis Campos, na asawa ni Makati City Mayor Abby Binay. Dagdag pa niya, posibleng maulit ang gusot sa pagitan ng mga pamilya Binay. Kaya maigi rin daw na maipasa na ang anti-political dynasty law nang sa gayon ay matuldukan ang girian sa politika ng mga political families. Matatandaang naging kontrobersyal ang pamilya Binay nang mag-away sina Abby at Junjun Binay sa loob ng San Ildefonso Parish sa Makati City noong 2019 mayoral election forum. At since 70% na siya, syempre naghahanda din tayo dahil at the end of the day, laban yung papasukin ko. Mahirap naman pumasok sa laban na wala kang armas at hindi ka handa. Isang siklista na hinihinalang na heat stroke ang natagpuang patay sa Sariaya, Quezon. Base sa report ng pulis sa Lalawigan, natagpuan ang 37 anyos na biktima sa damuhan katabi ang bisikleta malapit sa bangketa ng lansangan na alauna ng hapon nitong Mayo 8. Ayon sa mga kaanak, nagtatrabaho bilang mason ng biktima na napagalamang mayroon ding hika. Nagrereklamo rin umano ito ng pananakit ng dibdib bago ang insidente. Wala naman nakitang foul play ang kapulisan sa agaran nitong pagkamatay. Inirampa ang mga naggagandahang gawa at disenyong Pinoy sa kauna-unahang fashion show ng Manila to Manhattan, New York City na Philippinex, the new era of Philippine fashion na ginanap nitong linggo. Ibinida sa show ang stunning works ng world-class Filipino designers na sina Bessie Basana, Nino Franco, Wilson Limon, VJ Floresca at Michael Leyva. Nanguna sa rampahan ng Pinoy businessman at aficionado perfume owner na si Joel Cruz. Kasama ang kanyang mga anak, suot ang gawang sariling atin. Layunin ng event na ipromote sa international stage ang sining, kultura at husay ng mga Pinoy sa industriya ng fashion design. Samantala, inanunsyo naman sa IG page ng Philippinex ang muling pagbubukas ng submission ng mga portfolio para po yan sa mga Filipino fashion designers na gustong ibida rin ang kanilang mga gawa sa susunod na summer show sa Setyembre.
Susunod, 6 na pong mga Pinoy na naipit sa girian ng Israel at Hamas nakauwi na sa bansa. Tulong pinansyal ipaabot ng pamahalaan. At Olympic Flame nakarating na sa France 70 days bago ang 2024 Paris Olympics. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nakabalik na sa Pilipinas mula bansang Israel ang 6 na pong mga Pinoy na naipit sa bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito na ang tinuturing na pinakamalaking batch ng mga OFW na sumailalim sa voluntary repatriation program ng gobyerno. Tatanggap sila ng tulong pinansyal mula sa Department of Migrant Workers para makapagsimula ng bagong hanapbuhay. May balitang A to Z si Kim Salinas. Pasado 3:00 ng hapon nang lumapag sa NAIA ang eroplanong lulan ang mga overseas Filipino workers na tila nakalaya sa kaguluhang nararanasan ngayon sa bansang Israel. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng mga Pinoy na ang ilan halos 2 dekada na nagtatrabaho sa Israel. Kaya po napakalaking thank you po sa kanila. Maging ngayon po na pauwi na po kami, hindi po sila nagkulang. Napaka-blessed po namin talaga na mga OFW doon. Safe and sound po kami nakarating muli dito sa ating bansang Sinilangan. Yung sa latest na, yung about sa Iran na, parang natakot na kami kasi ano na yun, kumbaga mayamang bansa na yun Mahirap na pag biglang pumutok, ayun, hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Sila ang mga Pinoy na sumailalim sa voluntary repatriation program ng gobyerno na naipit sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas, ang militanteng grupong Palestinian. This brings to a total of our repatriates to 666. With the Lebanon, West Bank, and Gaza repatriates, around 205 from Lebanon and 6 from the West Bank and 2 from Gaza. That brings us to a total of 879 since October 7. Ito na ang ika-21 batch na maituturing na pinakamalaking grupo ng mga OFW na napauwi mula sa Israel. Ang ilan naaalala pa rin ang mga eksena ng gera habang nakahanda na ang kanilang mga daladala. Sobrang nakakatakot na yung sa sirena. Hindi namin alam pag nagsirena na siya, yun yung nakaka-phobia, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Bibigyan ng mga OFW ng psychosocial counseling at iba pang tulong medikal. Kung meron po silang problema at kinakailangan sila ma-confine, kinakailangan may magawang mga laboratory, x-ray, MRI, CT scan at mga iba't ibang eksaminasyon ay maaari po sila magtungo sa mga iba't ibang DOH hospital kung saan po sila malapit na nakatira. May tulong pinansyal din silang matatanggap para makapagsimula ng bagong hanap buhay. We have the financial assistance package, unprecedented, combined DMW, OWA for 100,000 and then for DSWD and 20, TESDA 5, so that's 125,000. Patuloy naman ang monitoring ng gobyerno sa sitwasyon sa bansang Israel at sa mga Pilipinong pinipili pa ring manatili roon hanggang ngayon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Conflict of interest ang nakikitang rason ng Department of Health sa mga insentibos na ibinibigay sa mga doktor ng Belcanza Pharma kapalit ang pagrereseta ng kanilang mga gamot. Ito ay sa kasagsagan ng investigasyon sa umano'y multi-level marketing scheme o pagsusuhol ng kumpanya ng pera at mamahaling bagay kapalit ang kanilang produkto. Ayon sa Health Department, maaari ring paimbestigahan ng Securities and Exchange Commission dahil sa mga posibleng ethical violation. Nais naman ni Senator Raffy Tulfo na magpatupad ng mga striktong batas laban sa mga pharmaceutical companies. That's an issue of conflict of interest. Yun yung sa amin. Yun yung sa FDA, PRC, DOH. Kung excessive siya, may ethical violation siya. But ongoing pa kayo? Pero we have to prove. Umaapela si Senator Raffy Tulfo sa Philippine
Charity Sweepstakes Office na isa publiko na ang mga nanalo sa loto. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pagkapanalo ng marami at para malaman na hindi minamanipula ang mga loto games ng PCSO. Ayon kay Tulfo, kinakailangan ding masiguro ang kaligtasan ng mga nanalo bago ito ipakita sa publiko. Matatandaang nagisa ang PCSO noong Enero matapos ang tila edited na larawan ng loto winner na ipinost online na lalong nagpadula sa marami kung lehitimo ba talaga na may nananalo. So kung pag-uusapan natin in the name of transparency, dapat ipakita yung mukha ng mga nanalo para malaman natin na talagang totoong tao yung nanalo at hindi gawa-gawa lamang na hindi i-advertise natin yung mga nanalo para matanggal na yung duda ng taong bayan. Hanggat hindi ginagawa yan, nandun pa rin yung pagdududa ng taong bayan at hindi ko sila masisisi. Balitang sports naman tayo mga ka-A to Z. Mahigit 70 araw na lang ay magsisimula na ang pinaka-inaabangang 2024 Paris Olympics. Sa isang magarbong seremonya, nakarating na sa France ang Olympic flame na siyang magiging tanglaw sa Olympic Stadium sa opening sa Hulyo. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sa fireworks na kakunin ng bandila ng France, dumating na sa port city ng Marseille ang barko lula ng Olympic Flame. Bumiyahe ng 12 araw ang antigong barko mula sa Greece, ang lugar kung saan nagmula ang Ancient Olympics. Mahigit 1,000 katao ang sumalubong, kabilang na riyan sina French President Emmanuel at First Lady Brigitte Macron. Sa ere, nagpakitang gilas ang Precision Aerobatic Display Team ng French Air and Space Force. Isa sa highlights ng arrival ceremony ay ang unang torchbearer sa kalupaan ng France, ang 4-time Olympic swimming medalist na si Florent Manadou. Ang French rapper na si Jules ang nabigyan ng karangalan na magsindi ng arrival cauldron na sinalubong ng palakpakan at mas marami pang fireworks. Aarangkada mula rito sa Marseille ang pinakamahabang torch relay sa kasaysayan ng Olympics. Maglilipat kamay ang Olympic Flames sa 10,000 torchbearers sa higit 4 bayan sa France sa loob ng 10 linggo hanggang sa makarating sa Paris. Kabilang sa mga events na nalahukan ng mga atletang Pilipino ay ang athletics, gymnastics, weightlifting, boxing, rowing at fencing. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Sa aming pagbabalik, engagement photos ni na Miss Universe 2018 Catriona Gray at Sam Milby. Burado na raw sa social media. Celebrities pasabog naman sa Ahsoka makeup transformation, bagong viral na Piliin Mo ang Pilipinas, pauso rin na challenge. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating balitang showbiz, ilang Pinoy celebrities hindi nagpaawat sa nauusong makeup transformation na Ahsoka na sinabayan pa ng bagong viral na Piliin Mo ang Pilipinas. At buradong engagement photos ni na Miss Universe 2018 Catriona Gray at singer-actor na si Sam Milby, usap-usapan. Anong nangyari kaya? Alamin ang lahat ng chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lynn Garcia. Kapag narinig mo ang tunog na ito, tiyak na maiisip ng marami ngayon ang bet na makeup transformation. Dahil ang trending ngayon na Ahsoka Makeup Challenge, hindi inurungan ng ilang Pinoy celebrities. Gaya ni na Donalyn Bartolome, Zainab Harake, at ang nakakatuwang version ni Alex Gonzaga with her mommy Pinty. Inspired by Bollywood film na Ahsoka, na tila on the beat at may magic na pagtatransform from no makeup face to a beautiful Indian bride. Mula ito sa isang content creator na si Lenny Arcardo na super kinareer ang Ahsoka Challenge. Inabot umano siya ng mahigit 8 oras para lang matapos ang ina-achieve niyang Indian bride look. Salamat sa tulong ng kanyang boyfriend na isang makeup artist. At aba, mula sa pausong yan, may version din tayong mga Pinoy, ang Piliin Mo ang Pilipinas.
Mula ito sa awitin ni Angeline Quinto na kanya ring ginamit para sa gender reveal ng kanyang second baby. Kumasa rin ang batang Quiapo star na si Ivana Alawi na ipinamalas ang natural na gandang Pinay. Samantala, wedding no more na ba talaga para kina 2018 Miss Universe Catriona Gray at singer-actor na si Sam Milby? Mainit na usap-usapan kasi ngayon sa social media ang deleted engagement photo sa IG account ni Catriona. Habang nasa IG pa rin naman ni Sam ang mga pictures nila ni Catriona. Matatanda ang February 2023 nang kumpirmahin ng dalawa sa kanilang mga IG accounts ang kanilang engagement. Wala pa namang pahayag sina Catriona at Sam ukol sa napapabalitang hiwalayan. Hi, what's next kaya? Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang scholastic philosopher, logician at poet na si Peter Abelard. Ayon sa kanya, sa pagdududa, nagsisimula ang pag-iimbestiga. At sa pag-iimbestiga naman, nakikilala ang katotohanan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!